Isipin mo, nakadapa ka sa mainit at magaspang na semento. Nararamdaman mo ang bawat tadyak sa iyong tadyang habang ang mga tao sa paligid ay naglalakad lang na parang wala silang nakikita. Masakit, di ba? Yan ang malupit na realidad ni Sandro Selena, isang 25 anyos na lalaki na ang tanging kasalanan sa araw na iyon ay ang magutom at maging mahirap sa gitna ng isang mapanghusgang lungsod. Grabe, Sam. Ang tindi ng panimula ng kwentong ito. Isang tao na ang turing ng lipunan ay parang hangin lang. O mas malala pa, haramaying basura na dapat iwasan. Eksakto. Si Sandro ay nabubuhay sa anino ng mga malalaking gusali sa Maynila. Ang araw niya ay umiikot sa paghahanap ng mga tira-tirang pagkain mula sa mga basurahan ng mga sikat na restaurant. Isipin mo yon, para sa kanya, ang basura ay kayamanan. Alam mo, nakakalungkot isipin na sa edad niyang 25, kung saan dapat ay puno siya ng pangarap, ang tanging goal niya lang sa araw-araw ay ang makaraos sa gutom. Paano niya nasisikmura ang ganong buhay? Sabi nga sa kwento, nasanay na siya. Naging manhid na siya sa usok, sa pawis at sa pagkalam ng sikmura. Pero may isang insidente sa Luneta na talagang susubok sa kanyang pagkatao. Yung sa bench, di ba? Yung may babaeng kumakain ng burger? Nakikita ko sa isip ko si Sandro, nakatayo sa malayo, nagmamakaawa ang mga mata. Oh, Selena, lumapit siya at nakiusap ng napakahinhin. Pangkain lang po, nagugutom na po kasi ako, sabi niya. Pero alam mo ba ang sagot ng babae? Alis, ano ba yan, nakakawala ka ng gana? Nakakagalit, di ba? I mean, hindi mo naman kailangang bigyan kung ayaw mo. Pero bakit kailangang insultuhin? Nakakawala ng gana. Parang sinabi mo na ring hindi siya tao. Parang sinabi, At hindi lang yun, dumating pa ang boyfriend nung babae. Tinawag si Sandro na taong grasa. At nang walang pag-aalinlangan, itinulak at tinadyakan siya nito ng paulit-ulit. Wait Sam, seryoso ba? Sa gitna ng publikong lugar, nagawa nilang saktan ang isang taong wala namang laban? Wala bang tumulong sa kanya? Sa kasamaang palad, sa paningin ng marami, si Sandro ay invisible. Ang masakit pa nito, Selena, tinanggap na ni Sandro na sa lipunang ito, kapag mahirap ka, para kang may malubhang sakit na dapat iwasan. Iyan ang pinakamasakit na realization, na ang dignidad mo ay nakadepende sa dumi ng damit mo. Pero dito ako bumilib kay Sandro. Sa kabila ng bugbog at gutom, hindi siya nagtanim ng galit. Tama ka, ipinagpasa Diyos lang niya. At makalipas ang ilang sandali, may nakita siyang isang matandang ginang na mukhang balisa at nahihilo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Heto na yung turning point. Kahit siya mismo ay nangangailangan ng tulong, siya pa ang nag-alok ng tulong sa iba. Ale, okay ka lang ba? Tanong niya. Nakakamangha, di ba? Kahit madungis siya, lumapit siya para alalayan ang matanda. Noong una, nag-aalinlangan ng ginang, baka dahil na rin sa itsura ni Sandro. Pero pinatunayan ni Sandro na wala siyang masamang intensyon. At heto ang kicker, Sam. Inalok niya ang matanda ng tubig. Tubig na kakabili lang niya, marahil mula sa huling sentimong naipon niya. Isang sakripisyo na maliit sa paningin natin, pero malaki para sa kanya. Eksakto. At dahil sa kabutihang iyon, naantig ang puso ng matanda. Binigyan siya ng 100 piso. Pero hindi lang doon nagtapos. Dumating ang anak ng matanda, si Mika. Nako, akala ko nung una, itataboy na naman si Sandro ni Mika. Kasi, di ba maganda si Mika? Parang beauty queen, tapos si Sandro? Well, alam mo na. Pero mali tayo, Selena. Si Mika ay may pusong katulad ng sa kanyang ina. Nang malaman niya ang ginawang pagtulong ni Sandro, dinagdagan pa niya ang pera nito. Binigyan siya ng 100 piso. Wow! So biglang nagkaroon si Sandro ng 200 piso. Para sa atin, baka pangkape lang iyan sa mamahaling shop. Pero para kay Sandro, buffet na yan sa karinderya. Oo, at ang sabi pa ni Mika, bumili siya sa karinderya at sasabihan niya ang tindera na dagdagan ang takal ng pagkain para kay Sandro. Isang simpleng gesture pero nagpabalik ng tiwala ni Sandro sa sangkatauhan. Alam mo, Sam, napaka-powerful nung contrast. Sa simula ng kwento, nakita natin ang pinakapangit na ugali ng tao. Yung mag-asawang nanakit sa kanya.
Pero sa huli, nakita natin ang pinakamagandang bahagi ng tao sa pamamagitan ni Mika. Iyan ang aral dito, Selena. Ang kabutihan ay hindi namimili ng katayuan sa buhay. Si Sandro, na walang-wala, ay nagbigay ng kung anong meron siya at ang mag-inang Micah na Firon ay hindi naging maramot sa pagkilala sa dignidad ng mga iba. Nakaka-touch talaga. Parang gusto ko ring tanungin ang sarili ko, kung ako ba ang nakakita kay Sandro sa kalsada, lalapit ba ako o iiwas din? Isang malalim na tanong yan. Madaling sabihin na tutulong tayo, pero sa totoong buhay, minsan nadadala tayo ng mga prejudices natin. Ang kwento ni Sandro ay isang paalala na sa ilalim ng madungis na damit, may pusong ginto. Sana lahat tayo ay maging katulad ni Mika, or mas higit pa, maging katulad ni Sandro na marunong magpatawad at tumulong sa kabiri. Usap pa? Want simraling pagir. Tama. At sa huli, yung 200 piso ay hindi lang pambili ng kanin at ulam. Simbolo yun na hindi siya nakalimutan ng mundo, na may halaga siya. Honestly, Sam, kailangan natin ng mas maraming kwentong ganito. Yung nagpapaalala sa atin na maging tao sa kapwa-tao. Ano man ang hitsura o amoy nila. Eksakto, Selena. Dahil sa dulo ng araw, lahat tayo ay naghahanap lang ng kaunting pag-unawa at malasakit sa gitna ng magulong mundong ito. Kaya sa susunod na makakita kayo ng isang Sandro sa daan, sana maalala ninyo ang kwentong ito. Isang simpleng ngiti o tubig ay malayo na ang mararating. Tunay nga, ang tunay na kayamanan ay wala sa bulsa, kundi sa kung paano natin tinatrato ang mga taong akala ng marami ay walang halaga. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwentong ito, Sam. Talagang tumago sa puso ko ang karanasan ni Sandro. Walang anuman, Selena. Hanggang sa susunod na kwento ng inspirasyon at katotohanan. At sa inyong lahat, naway, baunin ninyo ang aral ni Sandro sa inyong pag-uwi. Hanggang sa muli.